Ang maalamat na killer na kilala bilang Jason ay nahuli ng US government at nakakulong sa research facility. Dahil hindi siya tinatablan ng kamatayan, ang mga siyentipiko ay nagplano na patigasin siya sa lamig. Kinikilabutan ng isang gwardya sa mga titig ni Jason kaya tinakpan niya ng kumot ang kanyang ulo. Samantala, nakikipagtalo si Dr. Rowan sa kanyang amo dahil napagdesisyonan na sa halip na i-freeze si Jason, ipapadala nila siya sa lab para saliksikin ang kanyang kakayahan na mabuo muli para kumita. Iniisip ni Rowan na ito ay masamang ideya dahil hahayaan nito si Jason na magpatuloy sa pagpatay, ngunit hindi siya pinansin ng kanyang amo. Pagkatapos, ang siyentipiko at isang grupo ng mga sundalo ay pumasok sa silid na kinaroroonan ni Jason, ngunit nang tanggalin nila ang kumot, natuklasan nila ang katawan ng gwardya sa mga kadena. Sa sandaling iyon ay lumabas si Jason sa pagtatago at sinimulang patayin ang lahat ng lalaki sa silid ng walang awa. Pinaputukan siya ng mga sundalo, ngunit walang nagawa ang mga bala. Gumamit si Jason ng iba't ibang bagay upang gawin ang pagpatay kabilang ang mga kadena mula sa pagkakabihag sa kanya. Nang subukang tumakas ng nangungunang siyentipiko, naghagis si Jason ng kasangkapan para patayin din siya. Si Rowan ay naghihintay sa labas at napasigaw siya nang tumalsik ang isang sundalo sa pintuan. Sa sandaling iyon ay lumitaw si Jason sa kanyang likuran, kaya kinuha ni Rowan ang baril ng sundalo at tumakbo sa lab kung saan siya nagtago at naghintay kay Jason. Pagpasok niya, sinipa niya ang kasangkapan at sinimulan siyang barilin para itulak siya sa pod, pagkatapos ay nagmamadaling ikinulong siya doon. Ini-activate ni Rowan ang makina ngunit habang nagsisimula ang pagyeyelo, nagawa pa rin ni Jason na ihagis ang kanyang itak sa pinto para saksakin siya. Lumikha ito ng paglabag sa makina na napansin ng pasilidad na nag-trigger ng lockdown protocol. Pinuno ng cryogenic fluid ang kwarto at nagyelo rin si Rowan. Makalipas ang 400 taon, ang Earth ay naging post-apocalyptic wasteland. Dahil masyado itong polluted upang tirahan, naglakbay ang sangkatauhan sa bagong planeta na pinangalan ng Earth 2. Isang araw, si Dr. Lowe at ang pangkat ng mga estudyante sa kolehiyo ay bumisita sa Earth sa isang field trip. Pumasok sila sa loob ng pasilidad at binuksan ang pod, natuklasan ng nagyayelong si Jason sa loob. Nakita rin nila si Rowan sa lupa, mukhang perpektong napreserba. Nagpa siya ang koponan na dalhin ang dalawang katawan sa kanilang spaceship at nang subukan nilang ilipat si Jason, bumagsak siya at naputol ng kanyang itak ang braso ni Azrael. Sa kabutihang palad, ang android KM-14 ay mabilis na nagbigay sa kanya ng injection para mawala ang pananakit. Dinala ng grupo ang mga katawan sa gitna ng sandstorm at ibinalik ito sa shuttle, na agad na lumipad at bumalik sa pangunahing spaceship. Si Azrael ay inilagay sa healing machine at idinikit muli ng nanotechnology ang kanyang braso sa loob lamang ng ilang minuto. Dinala sina Rowan at Jason sa magkahiwalay na mga lab upang gisingin, bagamat nagsagawa muna sila ng ilang mga pagsubok. Nang makita ang mga scan, nagulat ang grupo sa makatotohanang gumagana si Jason sa ganoong kaliit na utak. Habang pinapagaling ng nanotechnology ang sugat ni Rowan sa Lab 1, sinundot ni Adrian si Jason upang kumuha ng sample ng kanyang utak sa Lab 2. Nang ganap na gumaling si Rowan, nagising siya at nataranta, sinampal si Lowe sa proseso. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon at huminahon si Rowan, ngunit nabigla siya nang malaman na nasa hinaharap siya. Pagkatapos, pumunta si Lowe sa kanyang opisina upang tawagan ang Celeris Research Station at ipinadala sa kanila ang mga file ni Rowan at Jason na umaasang makakuha ng pera mula sa sitwasyon. Ang muling pagbuhay sa 400 taong gulang na cryonized human ay hindi na bago dahil magagawa ito ng lahat, kaya hindi sila naging interesado kay Rowan. Gayunpaman, hindi pa rin kilala si Jason sa hinaharap at pumayag si Lowe na ibenta siya bilang panghihikayat. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, pinuntahan siya ng estudyante niyang si Janessa para makipag-romansa kapalit ng magandang grade. Bumalik kay Adrian, tinanggal niya ang maskara ni Jason at napansin kung gaano nasira ang mukha nito, kaya agad niyang ibinalik ito at nag-concentrate sa pag-aaral ng sample. Sa likod niya, si Jason ay nagsisimula ng gumalaw habang nawawala ang paninigas. Sa isa pang silid, sinusubukan ni Sunaren na bigyan ng buong dibdib si KM-14, ngunit patuloy na nahuhulog ang mga areola. May dalawang magkaibang pares ang nagbabanatan at ang mga daing nila ang dahilan ng tuluyang paggising ni Jason. Nang lumingon si Adrian, hindi niya ito nakita sa mesa. Biglang sumulpot si Jason sa likod niya para hawakan siya sa mukha at ihagis sa buong kwarto. Sa pamamagitan ng salamin na dingding, sumigaw si Adrian upang subukang alertohan si Waylon, ngunit hindi niya ito naririnig. Pagkatapos ay hinila siya ni Jason sa likod ng kanyang buhok at inilubog ang kanyang mukha sa nitrogen liquid. Pinagyelo ang kanyang ulo bago ito binasag sa counter para patayin siya. Sunod, kumuha siya ng itak sa operation table at umalis para maghanap ng isa pang biktima. Samantala, dinalhan ni Lowe ng pagkain si Rowan at nagkunwaring hindi niya alam ang kwento ni Jason kaya ibinigay nito sa kanya ang lahat ng detalye tungkol sa kakayahan ni Jason na hindi namamatay.
Pagkatapos, ipinakilala ni Lo si Rowan sa ilan sa kanyang mga mag-aaral at hinangaan niya ang ilan sa kanilang mga eksperimento na partikular na humanga kay KM-14. Sa sandaling ito ay dumating si Wayland kasama ang lumang itak ni Jason at nagulat si Rowan nang malaman niyang isinakay rin nila si Jason. Nanumpa si Lo na patay na si Jason ngunit nag-aalinlangan si Rowan at humingi ng patunay. Pumunta sila sa Lab 2 at natagpuan ng katawan ni Adrian, kaya nagdeklara ng lockdown si Security Chief Brodsky sa pamamagitan ng mga speaker at inutusan ng lahat na magtago sa Lab 1. Sa isa sa mga silid, isang pares na mag-aaral ang naghahanda na umalis, ngunit lumitaw si Jason sa pintuan at agad na pinatay ang lalaki na naging sanhi ng pagbuhos ng dugo sa mukha ng sumisigaw na si Kinsa. Pagkatapos ay kinaladkad ni Jason ang lalaki, kaya tumakbo si Kinsa upang sumama sa iba at sinabi sa kanila ang nangyari. Galit na galit si Brodsky at inutusan ng kanyang mga sundalo na sirain si Jason kapag nakita nila siya. Hindi nasisiyahan si Lo na marinig ito at hiniling kay Brodsky na turukan ng pampakalma si Jason sa halip, nag-alok ng pera bilang suhol. Sumang-ayon si Brodsky para manahimik siya, ngunit pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang koponan na wasakin pa rin si Jason. Ang sundalong si Dallas ay maingat na pumasok sa isang madilim na silid at biglang inatake ng malaking halimaw na mabilis na binaril ni Dallas. Nang lumitaw ang pangalawang halimaw sa likuran niya, hindi kumilos ng mabilis si Dallas, ngunit sa kabutihang palad ay napatay ito ni Azrael sa isang putok. Lumalabas na naglalaro sila sa video game simulation at hindi nila narinig ang anunsyo ni Brodsky. Malapit na silang makipaglaban sa isa pang halimaw ngunit biglang lumitaw si Jason at pinatay ito. Pagkatapos ay inatake ni Jason ng parehong lalaki gamit ang kanyang itak para lang malito nang patuloy silang mag-usap kahit na napugutan ng ulo. Biglang sinabi ni Dallas na game over at nawala ang simulation na nakatulong sa dalawa na mapagtanto na totoo ang killer. Hinawakan ni Jason si Azrael at binaril siya ni Dallas para ihulog niya ang kanyang kaibigan, ngunit walang nagawa ang mga bala. Sinubukan ni Azrael na tumalon kay Jason mula sa likuran, gayunpaman, madali siyang hinawakan muli ni Jason at binali ang kanyang likod bago siya ibinagsak sa lupa. Sunod, kinuha niya si Dallas at ibinagsak ang kanyang mukha sa dingding. Makalipas ang ilang sandali, nakita ng dalawang sundalo ang mga bangkay sa gaming room at ipinaalam sa iba na lalong nag-aalala sa bawat segundo. Kasabay nito, nagtatrabaho si Engineer Crutch sa kanyang desk na naka-headphones kaya hindi rin niya alam ang sitwasyon. Bigla niyang nakita sa salamin si Jason na papalapit sa kanya at bago pa siya makapag-react, dumating na si Brodsky at ang kanyang mga sundalo at sinabihan siyang umiwas. Binaril nila si Jason ng maraming beses, nasira ang kalahati ng silid sa proseso. Nang matapos ang pagbaril, napagtanto nilang wala na si Jason. Pagkaalis ni Crutch papuntang Lab 1, naghiwalay ang mga sundalo para hanapin si Jason sa paniniwalang malubha siyang nasugatan. Ito ay nagpapahintulot kay Jason na magpatuloy sa pagpatay ng tahimik. Una, kinuha niya ang isang sundalo mula sa likod at kinaladkad siya sa sulok upang baliin ang kanyang leeg. Pagkatapos ay nakahanap siya ng isa pang sundalo na nag-iisa at inatake siya ng itak. Naganap ang labanan at nagawa ng sundalo na makasuntok ng ilang beses. Gayunpaman, madali siyang sinuntok ni Jason mula sa riles at nilaglag sa ilang makinarya na tumusok sa kanya hanggang sa mamatay. Hindi nagtagal, nakita ng ibang mga sundalo ang bangkay at ipinaalam kay Brodsky na nagsabi sa kanila na magpatuloy. Sunod, sinurpresa ni Jason ng isang babae mula sa likuran at hiniwa ang kanyang lalamunan. Hindi pa siya namatay at nang makita ang isang kasamahan ay humingi ng tulong, ngunit bumagsak din sa kanyang kamatayan. Habang nagdadalamhati ang kasamahan para sa kanya, lumitaw si Jason at agad na nagpaputok ang sundalo. Itinulak ng mga bala si Jason pabalik sa isang kawit at pinindot ng sundalo ang buton para ibitin siya sa hangin bago sinabi sa iba sa radyo na siya ang nanalo. Gayunpaman, tumalon lang si Jason at pinatay siya sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang katawan sa dalawa. Sinubukan ni Brodsky na hanapin sila at natagpuan ang huling sundalong patay na nakabitin sa kawit, ibig sabihin, siya na lang ang natitira. Sa pagtanggi na sumuko, patuloy na pumuslit si Brodsky hanggang sa lumusot sa pader ang braso ni Jason at kinaladkad siya papunta dito upang saksakin siya. Sinabi ng mayabang na Brodsky na hindi ito sapat kaya sinaksak siya muli ni Jason upang patayin siya. Sa Lab 1, napagtanto ng grupo na wala na silang proteksyon. Nakipag-ugnayan si Lo sa piloto at inutusan siyang gumamit ng hyperdrive para mabilis na makarating sa Celerisport. Ang spaceship ay umandar ng mas mabilis, ngunit lumitaw si Jason sa likod ng piloto at pinatay din siya. Naging sanhi ito ng bulag na paglipad ng spaceship at bumagsak ito mismo sa Celeres, na nawasak ang ilang gusali at nagdulot ng maraming pagsabog na puminsala sa sistema at sa katawan ng spaceship. Dumaan ang spaceship sa mga gusali at patuloy na lumilipad sa unahan, iniwan ng Celerisport. Isinaalang-alang ni Lo na subukang paliparin pabalik ang spaceship, ngunit nakita nila sa bintana na sumabog ang daungan.
Nag-aalala ang lahat ng estudyante kaya sinabihan sila ni Lo na maghintay na lang sila ng isa pang spaceship na tutulong sa kanila dahil nag-activate na siya ng palatandaan. Sa sandaling iyon ay may nagsimulang kumalampag sa pinto at nagsigawan ng lahat, dahilan upang matigil ang kabog. Habang nagtataka sila tungkol sa kahulugan nito, pumasok si Jason sa glass wall na konektado sa kabilang lab. Nataranta ang grupo at nagsimulang tumakbo palayo, nagtatago sa isa pang silid kung saan nakakulong si KM-14. Naiwan si Lo at sinubukang kausapin si Jason na nagalok sa kanya ng katanyagan at kapalaran. Nahanap ni Jason ang kanyang orihinal na itak at agad na pinatay si Lo. Samantala, isinasaalang-alang ng grupo ang kanilang mga pagpipilian at naalala ang shuttle. Sumasang-ayon silang maghiwalay para sa plano, pupunta sina Rowan, Janessa, at Kinsa sa shuttle para ihanda ito habang paunang ilulunsad ito ni Waylander at Crutch mula sa tulay kung saan nakita nila ang bangkay ng piloto. Kailangan nilang ilipat siya at maglinis upang magamit ang control panel. Samantala, sinimulan ni KM-14 at Sunarin ang pagkolekta ng mahalagang piraso upang gawin ang ilang mga pagbabago at nagtapos sa pagbabahagi ng isang halik. Habang papunta sila sa shuttle, nakita ni Rowan ang katawan ng isang sundalo at kinuha ang baril. Makalipas ang ilang minuto, nakakita siya ng isa pang katawan na tila buhay pa, kaya sinabihan niya sina Janessa at Kinsa na magpatuloy habang sinusuri niya ito. Maingat na gumalaw si Rowan sa spike sa dingding at naabot ang katawan, natuklasan na ito ay si Brodsky. Wala na siyang maraming oras na natitira ngunit hiniling pa rin niya sa kanya na manatili doon dahil babalik siya para sa kanya. Pagdating sa shuttle, humingi ng tulong si Rowan para buhatin ang katawan ni Brodsky. Nakipag-ugnayan si Janessa kay Crutch para kumpirmahin na handa na ang shuttle at humingi ng suporta para kay Rowan. Hindi nagtagal ay nakipagkita si Waylander kay Rowan ngunit nang hanapin nila ang katawan ni Brodsky, hindi nila ito mahanap. Sa parehong oras, nagulat si Crutch sa ulo ng piloto na hawak ni Jason. Nagawa ni Crutch na balaan ng iba sa radyo bago siya itulak ni Jason laban sa power panel at nakuryente siya hanggang sa mamatay. Nang marinig ito, nataranta si Kinsa at nilock ang pinto sa shuttle. Nakiusap sa kanya sina Rowan, Kinsa at Waylander na papasukin sila, ngunit sa halip, inilunsad niya ang shuttle nang wala sa oras. Naging sanhi ito ng pagbangga ng shuttle sa spaceship na ikinamatay ni Kinsa at nagdulot ng higit pang pinsala sa katawan ng spaceship. Nag-iisip ang tatlo kung ano ang gagawin nang bigla silang makorner ni Jason. Bago siya makaatake, nagpakita si Sunarin sa tamang oras upang ipakita ang mga pag-upgrade na ginawa niya sa KM-14 na ngayon ay armado at handang makipaglaban. Agad na ibinato ni Jason ang kanyang itak at napaluhod si KM-14 sa sakit. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Jason upang tapusin siya, gayunpaman, nagpapanggap lamang si KM-14 at mabilis na nagpaputok na pinalipad siya pabalik. Sinundan siya ng isang malaking pagtalon at patuloy na pinaputokan siya, paminsan-minsan ay sinasabayan ng mga bala ang ilang mga sipa. Matapos ang pagbaril kay Jason ng ilang minuto, gumawa si KM-14 ng mas nakakamanghang paglukso at dumapo sa ibabaw niya. Naghahanda siyang barilin ang ulo nito para lang suntukin siya ni Jason. Nang papatayin na niya ito, lumitaw si Brodsky sa likuran niya at ginulo siya ng sapat na oras para makabawi si KM-14. Gamit ang isa pang baril, nagpaputok si KM-14 at pinutol ang braso ni Jason kasabay ng pagkawasak ng dingding na nagpapahintulot sa kanya na sipain siya sa Lab 1. Ang isa pang putok ay nagpabagsak kay Jason sa healing machine na nagdulot ng maikling pagsabog bago binaril ni KM-14 si Jason sa ulo upang tapusin siya. Bilang pangwakas na pag-atake, ibinato niya ang itak pabalik sa kanyang katawan. Sa pag-iisip na sa wakas ay tapos na, nagtipon ng grupo at dinala si Brodsky sa isa pang silid upang gamutin siya. Nasa 80% na ang paggamot kay Brodsky nang biglang magsimulang manginig ang spaceship at napagtanto ni Waylander na ang katawan ng spaceship ay nakakuha ng labis na pinsala. Sa sandaling iyon ay nakatanggap sila ng tawag mula sa isa pang spaceship na nakakita sa paghingi nila ng tulong at darating sa loob ng 45 minuto. Sa kasamaang palad, ang spaceship ay mayroon na lamang 30 minuto bago ito sumabog at nagkaroon ng pagtatalo kung ano ang gagawin. Sa pagtingin sa mapa ng spaceship, napansin ni Rowan na may isang lugar na walang pinsala na maaaring may diskonekta mula sa pangunahing spaceship. Habang umalis ang grupo para isagawa ang kanilang plano, nag-activate ang makina sa Lab 1 at sinimulang pagalingin si Jason na nagbigay sa kanya ng pinalakas na metal na katawan. Samantala, ang grupo ay nagsimulang mag-set up ng mga bomba sa mga pasilyo upang idiskonekta ang nasirang lugar mula sa lugar na walang pinsala. Inabot lang sila ng ilang segundo ngunit nang tapos na sila, nakita nilang hinarangan ni Jason ang kanilang landas. Nagpaputok si KM-14 ngunit lahat ng mga bala ay tumalbog sa katawan ni Jason. Pagkatapos ay sinubukan niyang hampasin siya para lang pugutan siya ng ulo ni Jason. Nagmamadaling kinuha ni Sunarin ang ulo at si Rowan ang nagsilbing panangga niya, kaya sinimulan siyang sakalin ni Jason.
Tumalon si Waylander upang labanan siya at habang abala si Jason sa pagbugbog sa kanya, ang iba ay tumakas patungo sa lugar na walang pinsala. Nang ligtas na ang lahat, ini-activate ni Waylander ang mga bomba at matagumpay na nahati ang spaceship sa dalawa, bagamat namatay siya sa proseso at si Jason ay itinulak ng shockwave palabas. Ilang sandali pa, sa wakas ay papalapit na ang rescue vessel, gayunpaman, biglang sinuntok ni Jason ang pader mula sa labas. Habang sinisimulang sipsipin ng resultang butas ang lahat ay nagmamadaling kumapit, ngunit sa kasamaang palad, pumili si Janessa ng rehas na kalaunan ay lumipad. Sinubukan ni Rowan na abutin siya at halos hindi na nagdikit ang kanilang mga daliri bago nasipsip si Janessa hanggang sa mamatay. Pagkatapos, pumunta sina Rowan, Brodsky, Sunarin at KM-14 sa kabilang silid at nilock ang pinto. Sa bintana, nakita nila si Jason na sumuntok muli sa mga dingding upang muling makapasok sa spaceship, kaya nagsimula silang tumakas. Sa kalaunan, nakarating sila sa docking port kasabay ng paglapit ng rescue vessel sa spaceship, ngunit hindi gumagana ang gate at hindi ma-override ni Sunarin ang system. Nagpasya si Brodsky na mag-spacewalk upang tumalon sa mga linya, kaya nagsuot siya ng suot at umalis sa pamamagitan ng maintenance hatch. Habang nagtatrabaho si Brodsky sa control panel, narinig ni Sunarin at Rowan na sinira ni Jason ang mga pinto at papunta sa kanila. Upang magkaroon ng oras, ikinonekta ni Sunarin ang ulo ni KM-14 sa computer at ini-activate ang simulation ng video game sa paligid ni Jason, gamit ang database ng Earth ng hometown ni Jason upang kopyahin ito. Sa una, nalilito si Jason, ngunit hindi nagtagal ay naisip ni Sunarin na nakikita siya kaya nagdagdag siya ng isa pang distraction, dalawang babaeng nag-aalok ng alak kay Jason, ipinagbabawal na damo, at pang-aakit. Kinamumuhian ni Jason ang lahat ng mga bagay na iyon kaya habang ang mga babae ay nakasuot ng kanilang mga sleeping bag na hubot-hubad, kinuha ni Jason ang isa sa kanila at ginamit siya upang simulan ng pagbugbog sa isa pa. Sa sandaling iyon sa wakas ay nareset ni Brodsky ang system at bumukas ang gate. Gayunpaman, ang pagbabago niya sa mga wire ay nagdulot din ng pagsabog sa silid na nagtapos sa simulation. Habang papunta si Jason sa kanila, tumakbo sina Rowan at Sunarin sa rescue vessel para lang mapansin ni Sunarin na nakalimutan nila ang ulo ni KM-14. Bumalik si Rowan para sa kanya at nagmamadaling pumunta sa tulay nang makita niyang paparating si Jason. Sinubukan ng killer na sundan siya, gayunpaman, dumating si Brodsky at isinara ang gate. Ang rescue vessel ay hindi na makapaghintay at lumipad palayo habang si Brodsky ay nakikipagsagupaan kay Jason kasabay ng pagsabog din ng kalahati ng spaceship. Sa takot ni Rowan at Sunarin, pinalipad ng shockwave si Jason patungo sa kanila. Sa kabutihang palad, si Brodsky ay ipinadala din sa direksyon na iyon at itinulak siya palayo. Pagkatapos ay ginamit ni Brodsky si Jason bilang kalasag habang nanguhulog sila sa kapaligiran ng Earth 2 na sinunog silang dalawa sa proseso. Sa wakas, nakapagpahinga na sina Rowan, Sunarin at KM-14, natutuwa na natapos na. Sa Earth 2, nakita ng mag-asawa ang shooting star na nahulog sa lawa at nagpasya silang mag-imbestiga. Ang bituin ay ang ulo ni Jason na maaaring buhay pa. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.